Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kontrobersyal na payo ng ilang eksperto dito sa mundo ng cryptocurrency na nagsasabing short XRP now, thank me later. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Totoo bang dapat na tayo mag-short kay XRP ngayon? Bakit bigla na lamang bumagsak ang presyo nito? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP? At ayan, kung meron po kayong XRP holdings diyan o nagbabalak po kayong bumili, panatilihong pong nakatutok dahil mahalaga po ang mga detalye na ating pag-uusapan dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin ang tungkol po sa kaganapan sa presyo ni XRP nitong mga nakalipas na araw. Yan, itong nakarang araw ay bumagsak po kasi ng malaki ang presyo ng XRP. Mula po sa tinatayang $2.15 ay bumaba po ito sa $1.78. Ibig pong sabihin ay may pagkalugi or pagbaba ng halos 16.62% sa loob lamang ng 24 oras or 24 hours. Sa mundo ng crypto ay napakabilis po talaga ang galawan. Ang ganitong klaseng pagbaba ay indikasyon ng malakas na selling pressure. Bukod po sa pagbagsak ng presyo, ay napansin din ang pagtaas ng trading volume, kung saan ay nangangahulugang marami po ang nagbebenta ng kanilang XRP. Sa madaling salita ay panic selling po ang nangyayari ngayon. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng short XRP now? Ayan, ang salitang short ay isa po itong trading strategy kung saan ay kumikita po tayo kapag bumabagsak ang presyo ng isang asset. Yan, magagawa lamang po natin ito sa futures or derivatives trading. At ayan, kapag sinabi po ng mga analyst na short XRP now, ang ibig pong sabihin nito ay inaasahan po nilang babagsak pa ang presyo ni XRP. Kaya mas magandang tumaya sa pagbaba kaysa sa pag-akyat. Ang kilalang analyst na si Cole Garner ay nagbahagi po ng data mula sa Bitfinex kung saan ay makikita po ang long to short ratio na XRP. Ibig sabihin nito ay tinitignan po niya kung mas maraming trader ang nag-e-expect ng pagtaas or yung mga naka-long or pagbaba or yung mga naka-short. Sa una ay umakyat po ang ratio mula sa 9.5 hanggang halos hanggang sa 16. Sinyalis po ito na maraming umaasa na tataas pa si XRP. Pero bigla po itong bumagsak sa 14 at tuloy-tuloy pa hanggang sa 7.23. Isang halos 47% na pagbaba sa loob lamang ng ilang minuto. Ibig pong sabihin ay maraming trader ang nag-cut loss o nag-shift papunta sa short positions. Ayon po kay Garner, ito ay malinaw na sinyales na bearish ang market sentiment, kaya sinabi niya na short XRP now, thank me later. Ayan, dito naman po tayo sa technical pattern na nakita ng mga eksperto rito. Meron po silang ibinahaging chart dito, ayan. XRP USD trading pair po ito mula sa daily chart time frame ni Coinbase. Ayan, meron po tayong isang kilalang technical analyst dito na nagngangalang Jesse Colombo. At siya po ang nagsabing bumagsak na si XRP sa isa sa pinakamahalagang support levels nito. At yan po ay sa pagitan ng presyong $2 hanggang $2.20. Ang tawag po sa pattern na ito ay head and shoulders pattern, na karaniwang sinyalis ng trend reversal o pagbaliktad ng trend mula bullish papuntang bearish. Kapag nabasag po ang neckline ng pattern na ito, inaasahan po ng mga trader na mas lalo pang babagsak ang presyo. At base po sa kanilang projection, maaaring bumaba pa ito ng hanggang 0.60, kung saan ay ibig pong sabihin ay pwede pong mabura ang halos lahat ng gains ni XRP mula 4th quarter ng nakalipas na taong 2024. Sabi pa ni Colombo, kung gusto po ng mga bulls o mga umaasang tataas pa si XRP, kailangan pong maibalik ang presyo ni XRP sa $2.20 para ma-invalidate ang bearish pattern na ito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst sa mas malawak na konteksto. Ayan, habang ang ibang analyst ay nakatuon po sa technical charts, may ilan namang tumitingin sa macroeconomic perspective.
Ayon po kay Vincent Van Code, ang pagbaba ni XRP ay hindi lang dahil sa performance ng mismong asset, kundi dala rin ng mas malawak na economic events. Maaring naapektuhan ito ng mga decision ng central banks, inflation data at iba pang global market movements. Kaya ayon po sa kanya, huwag agad-agad magpanik. Possible raw na may mga deep pockets o malalaking investors na sinasadyang ibagsak ang presyo para makabili sa mas murang halaga. Manipulation ika nga. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin ay malaking impact po ito lalo na kung isa ka pong XRP holder. Kung bumili ka po sa mataas na presyo, malamang ay nag-aalala ka na ngayon. Pero importante ring tandaan natin na ang crypto market ay cyclical. May mga panahon ng pagtaas at panahon ng pagbagsak. Kung ikaw po ay isang long-term holder, maaaring kailangan mo pong maghintay pa ng ilang buwan o taon bago muling tumaas ang presyo. Pero kung ikaw naman ay short-term trader, ang payo ng mga eksperto na mag-short ay maaaring makatulong. Pero kailangan po ng tamang timing at saka diskarte. Mahalaga pong tandaan natin na ang pag-short ay may mataas na risk. Hindi ito para sa lahat, lalo na kung kulang po tayo sa kaalaman o karanasan. Kaya bago po tayo sumubok na mag-short, siguraduhin po muna nating nauunawaan natin ang risk at meron po tayong proper risk management. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang sitwasyong ito ay paalala sa atin na huwag po tayong basta-basta magpadala sa hype. Nung umakyat po si XRP, maraming sumakay kahit mataas na ang presyo. Ngayon na bumagsak, marami po ang nagpanik. Pero sa crypto, ang matatalino ay yung marunong magbasa ng chart, ng market sentiment at marunong maghintay ng tamang timing. Hindi ko masasabi kung bababa nga si XRP sa 0.60 pero malinaw na nasa bearish phase tayo sa kasalukuyan. Ang importante po ngayon ay maging maingat, mapanuri at magkaroon po tayo ng malinaw na plano. Huwag po tayong pumasok sa trade ng walang exit strategy. Kung gusto mo pong mag-short, aralin mo muna ng mabuti ang derivatives trading, margin at saka risk management. Huwag po tayong pumasok ng bara-bara. Sa kabuuan, ayan, dapat ba talaga tayo mag-short kay XRP ngayon? Depende po ito sa ating strategy, risk tolerance at saka market experience. Kung ikaw po ay isang baguhan, baka mas mainam po na mag-observe muna. Kung ikaw naman ay isang trader na meron ng karanasan, maaring ito po ang tamang pagkakataon para kumita sa downtrend. Basta may tamang analysis at saka disiplina. Kaya mga ka-crypto, doble ingat po tayo at laging tandaan, dito sa mundo ng crypto, ang kaalaman ang siyang may pinakamalaking puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.